Welcome sa isa sa pinakamalaking kalokohan, este paradox ng mundo ng kapitalismo. Ang pagkakaiba ng $100 sa kamay ng isang hamak na mortal at ng $100 sa kamay ng isang henyong investor. Aminin natin, kapag ang karaniwang Pinoy ay nakahawak ng $100, ang utak natin ay nakaprogram na agad para sa self-reward. Biglang papasok sa eksenang isang buffet dinner, bagong sapatos na amoy factory pa o kaya naman ay yung pinakabagong gadget na wala namang pinagkaiba sa luma mong model. Yan ang tinatawag nating consumer mindset, kung saan ang $100 ay ang dulo ng isang nakakapagod na cycle ng pagtatrabaho. Pero kung ilalagay mo ang perang yan sa kamay ni Warren Buffett o Charlie Munger noong nagsisimula pa lang sila, hindi nila makikita yan bilang isang pirasong papel lang. Ang nakikita nila ay isang cash flow seed, isang buhay na nilalang na may kakayahang manganak ng manganak hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ang masakit na katotohanan ay ito. Ang $100 ay hindi magiging $1,000,000 ng kusa kung ang may hawak nito ay hindi dadaan sa isang madugong pagbabago ng utak. Ang yaman ay hindi nagsisimula sa laki ng pera mo, kundi sa operating system ng pag-iisip mo. Kapag binago mo ang tingin mo sa barya mula sa pambili ng kape tungo sa pagiging empleyado na hindi napapagod magtrabaho para sa iyo, diyan mo palang sisimulang i-reformat ang financial life mong magulo pa sa traffic sa EDSA. Hindi ito kwento ng boring na accounting. Ito ay kwento ng pinakamalalim na pagbabago ng pagkatao na pwede mong maranasan. Para maintindihan kung paano nagiging mansion ang $100, kailangan nating operahan ang konsepto ng value. Ang karaniwang tao ay nakakulong sa isang loop na parang hamster wheel, kayod, gastos, tapos kayod ulit. Sa cycle na yan, ang pera ay parang gasolina lang na sinusunog agad para lang makaraos sa araw-araw na lifestyle. Pero ang mga lodi sa Wall Street, ang tingin nila sa pera ay parang biology at physics. Ang bawat dolyar na natitipid ay parang stem cell na may kakayahang mag-multiply at bumuo ng dambuhalang asset sa hinaharap. Sabi nga ni Warren Buffett, hindi mahalaga kung magkano sinimulan mo, ang mahalaga ay kung magkano ang naitatabi mo at kung paano mo ito pinapalago para sa susunod na henerasyon. Basag ang ilusyon mo kung akala mo kailangan mo ng mana o panalo sa loto para yumaman. Ang starting point ay hindi ang balanse sa bank account, kundi ang desisyon mong itigil ang pagpatay sa iyong mga cash flow seeds. Kapag winaldas mo ang $100 sa mga bagay na wala namang kwenta, hindi lang $100 ang nawala sa iyo. Ninanakawan mong sarili mo ng libu-libong dolyar na sana ay kikitain yan sa loob ng 20 o 20 taon. Yan ang invisible na presyo ng pagiging waldas na hindi mo mapapansin hanggang sa huli na ang lahat at matanda ka na. Isipin mo na lang na nakatayo ka sa harap ng isang dambuhalang gubat. Yung mga higanting puno na abot langit ang sanga, nagsimula yan sa buto na kasing liit lang ng kuko mo na pwedeng liparin ng hangin. Ganyan din ang utak ni Buffett at Munger. Hindi sila naghahanap ng punong malaki na para bilhin sa presyong ginto. Matyaga silang nagtatanim ng mga $100 seeds sa matatabang lupa ng ekonomiya at naghihintay. Ang dami kasing tao na nadadaya ng kinang ng yaman. Kapag nakikita nila ang bilyon-bilyong dolyar ng Berkshire Hathaway, akala nila ay laro lang yan ng mga Diyos na hindi kayang abutin ng mga normal na tao. Nakalimutan nila na noong 1950s, si Buffett ay nagsimula lang din sa barya-baryang kinita sa pagtitinda ng dyaryo at bubble gum. Ang pinakamalaking sekreto rito, ang mindset na kailangan mong i-download ay ang kakayahang makita ang future sa kasalukuyan. Kapag tumingin ka sa $100, kailangan sanayin mo ang utak mo na makita ang $1,000 sa susunod na dekada at $10,000 sa susunod pa. Kung wala kang x-ray vision sa oras, kahit bigyan ka pa ng $1,000,000 ngayon, siguradong maglalaho rin yan dahil sa mga desisyon mong pang short term at kawalan ng financial IQ. Kaya naman ang unang hakbang mula sa $100 patungong milyon ay hindi ang pag-download ng kung anong trading app na makulay. Ang unang hakbang ay nangyayari sa loob ng bungo mo. Kailangan mo magtayo ng pader na bakal sa pagitan ng consumption at accumulation. Dapat mong ma-realize na sa sistemang ito, dalawa lang ang choice mo. Magtrabaho para sa pera hanggang mamatay o pilitin ang pera na magtrabaho para sa'yo. Ang unang $100 na naitabi mo ay hindi lang math. Simbolo yan ng deklarasyon ng gyera laban sa tukso ng instant gratification. Yan ang unang hollow block ng iyong financial fortress. Minsan nang inasar ni Charlie Munger ang mga taong reklamo ng reklamo na wala silang puhunan. Sabi niya, ang pinakatanga raw na pwedeng gawin ay ang maghintay ng malaking pera mula sa langit bago mag-invest. Kailangan mong magsimula sa pag-ipon ng barya ng may disiplinang bakal. Ang disiplinang ito ay parang gravity na dahan-dahang hihigop ng iba pang resources palapit sa iyo.
Kapag napatunayan mo sa sarili mo na kaya mong i-manage at palaguin ng 100 USD, ang financial universe na mismo ang magbubukas ng pinto para bigyan ka ng 1,000 USD, tapos 10,000 USD. Lahat ng imperyo ay gawa sa maliliit na bato at ang 100 USD mo ang original na bato na may DNA ng kasaganaan. Kapag handa na ang utak mo, papasok na tayo sa Phase 1 ng Legendary Investment System. Dito bumabagsak ang 90% ng mga newbie dahil ang tingin nila sa market ay parang karera ng kabayo. Ang unang tanong ng karamihan ay, paano ko mapudouble to agad? Akala nila ang stock market ay isang kasino kung saan ang panalo ay para sa mga matatapang at barumbado. Pero si Warren Buffett, baligtad ang diskarte. Ang kanyang golden rule na naging compass ng Berkshire Hathaway ay hindi tungkol sa pagkita ng pera, kundi tungkol sa survival. Rule number 1, wag na wag kang mawawalan ng pera. Bakit ang pinakamagaling na investor sa kasaysayan ay nagsisimula sa isang defensive na mindset? Dahil alam ni Buffett ang malupit na batas ng math tungkol sa capital decay na madalas dedmahin ng mga amateur. Ang hindi mawalan ng pera ay hindi lang payo para sa mga duwag. Ito ay isang mathematical shield para protektahan ka sa pagguho ng compound interest. Sa mundo ng finance, ang risk ay hindi ang paggalaw ng presyo sa screen. Ang totoong risk ay ang permanenteng pagkawala ng puhunan mo, kung saan ang pinaghirapan mong pera ay mabubura na lang at wala ng tsansa na bumalik para magtrabaho ulit para sa'yo. Himayin natin ang lupit ng pagkatalo sa pera. Sabihin natin may 100 USD ka at nag-invest ka sa isang get-rich-quick na scheme tapos nalugi ka ng 50%, ang natira sa'yo ay $50 na lang. Akala ng marami, kailangan ko lang kumita ng 50% para makabawi. Isang malaking pagkakamali. Para maibalik ang 50 USD mo sa original na 100 USD, di mo kailangan ng 50% profit. Kailangan mo ng 100% profit, ibig sabihin kailangan mong i-double ang pera mo para lang makabalik sa starting line. 2, ang kumita ng 100% sa market ay isang milagro na nangangailangan ng swerte at timing na bihira lang magawa ng sunod-sunod. Kung nawalan ka ng 75% ng puhunan, kailangan mo ng 300% profit para makabawi. At kung 90% ang nawala, kailangan mo ng 900% profit para lang makahinga ulit. Ito ang tinatawag na negative leverage. Ang mawalan ng pera ay parang paghuhukay ng sarili mong libingan, kung saan kahit anong pilit mong umakyat, lalo ka lang lumulubog. Kapag naintindihan mo ang asymmetry na ito sa pagitan ng pagkatalo at pagbawi, maiintindihan mo kung bakit baliw si Buffett sa pagprotekta ng kapital. Ang mawalan ng 50% ay hindi lang setback para sa maliliit na investor, madalas ay game over na yan. Dahil sa lupit ng math na ito, ang pilosopiya ni Buffett ay nakabuod sa dalawang pangungusap. Rule number 1, never lose money. Rule number 2, never forget. Rule number 1. Mukha lang itong joke, pero may disiplinang bakal sa loob niyan. Kailangan mo magkaroon ng sobrang higpit na filter sa bawat investment opportunity. Imbes na itanong mo na magkano ang kikitain ko rito, ang dapat mong itanong ay, sa pinakamalas sa senaryo, magkano ang mawawala sa akin? At kaya ko bang mabuhay pagkatapos niyan? Si Charlie Munger ay tinatawag itong inversion thinking. Imbes na magpakahenyo, mas pinipili nilang huwag magpakatanga. Ang pagtanggi sa 99% ng mga hot tips na mukhang maganda pero may hidden risk ang sikreto nila. Mas gusto pa nilang palampasin ng isang 10x opportunity kaysa isugal ang pera nila sa isang bagay na may 10% chance na maging zero. Sa long term, mas mahalaga ang mabuhay kaysa mabilis tumakbo. Hindi mo mapapanalo ang marathon kung nabali ang paa mo sa unang kilometro dahil sa sobrang bilis. Kung itataas natin ang level ng pag-iisip mo, marirealize mo na ang hindi pagkatalo ng pera ay ang pagtanggal sa negative leverage. Ito ang pinakamatibay na pundasyon ng lahat ng bilyonaryo. Kapag hindi ka hinihila pabalik ng malalaking lugi, bawat kusing nakikitain mo ay diretso sa paglago ng yaman mo. Parang pagtatayo lang yan ng skyscraper. Kung ang pundasyon mo ay laging lumulubog o nagkakabitak, uubusin mo ang oras mo sa pag-aayos ng basement imbes na magdagdag ng palapag. Pero kung ang pundasyon mo ay gawa sa granite, bawat hollow block na ilalagay mo ay magpapatayog sa building mo. Ginugol ni Buffett ang buhay niya sa pagbuo ng ganitong pundasyon para sa Berkshire Hathaway. Gumawa siya ng kuta na puno ng cash, laging handa sa kahit anong krisis, pandemya o giyera. Sa pag-una sa safety ng capital, ginawa niyang tangke ang account niya na dahan-dahang sumasagasa sa lahat ng ingay ng market. Ang hindi pagkatalo ng pera ay hindi kaduwagan. Ito ang sining ng depensa na nagbibigay daan sa pinakamalaking atake ng kita. Kapag ang puhunan mo ay safe na sa loob ng kuta, pasok na tayo sa Phase 2, ang pag-unlock sa kapangyarihan ng compound interest.
Sabi raw ni Einstein, ito ang eighth wonder of the world. Ang nakakaintindi nito ay kumikita, ang hindi nakakaintindi ay nagbabayad. Pero madalas itong gawing boring ng mga textbook. Para maramdaman mo ang bagsik ng compound interest, ginamit ni Buffett ang metaphor ng snowball. Isipin mo na nasa tuktok ka ng isang bundok ng yelo. Nagsimula ka sa isang dakot na yelo, yan ang 100 USD mo. Kapag pinagulong mo yan pababa, sa simula parang walang nangyayari. Ang bagal, ang liit, parang nakakainip. Aabuti ng mahabang panahon bago ito maging kasing laki ng bola ng soccer. Dito sumusuko ang karamihan dahil gusto nila ng instant na dambuhalang bola. Pero kung hahayaan mo lang itong gumulong, mangyayari ang milagro ng nonlinear math. Habang lumalaki ang surface area ng snowball, mas marami itong yelong nahakot sa bawat ikot. At pagdating sa pana ng bundok, yung maliit na dakot ng yelo ay naging isang dambuhalang avalanche na kayang sumagasa sa lahat ng madadaanan nito. Pero para maging avalanche ang snowball mo, may dalawang kondisyon na dapat masunod. Kailangan mo ng mahabang dalisdis ng bundok at kailangan ng basang yelo para kumapit. Sa investment, ang mahabang dalisdis ay oras, dekada ng paghihintay at ang basang yelo ay ang kalidad ng asset na hawak mo. Dinala ni Charlie Munger ang konseptong ito sa mas malalim na level. Sabi niya, ang sekreto ng tagumpay ay hindi ang paghahanap ng libu-libong bagong opportunity araw-araw. Ang sekreto ay ang paghahanap ng ilang bagay na talagang magaling at pagkatapos, maupo ka lang at huwag kang gagalaw sa loob ng napakahabang panahon. Ang mga tao sa market ay laging busy. Bili rito, benta roon, habol sa uso, lipat sa crypto, balik sa stock. Sa bawat galaw nila, binabasag nila ang momentum ng snowball nila. Pinagpipira-piraso nila ang yelo at bumabalik sila sa tuktok ng bundok para magsimula ulit. Pero sina Munger at Buffett, alam nila na ang interruption ay ang numero unong kaaway ng compounding. Mas mahirap maghanap ng magandang kumpanya kaysa mag-click ng buy o sell. Kapag nahanap mo na, ang pinakamatalinong gawin na siya ring pinakamahirap para sa tao ay ang wala nang gawin. At dito natin kailangang i-redefine ang compound interest. Hindi lang to tungkol sa numero sa bangko. Para maging tunay na mayaman, kailangan mong patakbuhin ang compounding sa tatlong aspeto ng buhay mo. Una, financial compounding, kung saan ang pera ay nanganak ng pera. Pero babagsak ito kung wala ang pangalawa, knowledge compounding. Parang si Buffett na nagbabasa ng 500 pages araw-araw, bawat bagong konsepto o mental model na natututunan mo ay hindi lang nag-add, nagmumultiply sila. Ang alam mo ngayon ang magiging basihan para mas maintindihan mo ang mas komplikadong bagay bukas. At ang pangatlo, ang balat na nagpoprotekta sa lahat, discipline compounding. Ang disiplina ay hindi pagpaparusa sa sarili. Ito ang kakayang gawin ng tama ng paulit-ulit hanggang sa maging automatic na ito. Bawat beses na tinatanggihan mo ang luho, bawat beses na pinipigilan mo ang takot kapag bagsak ang market, pinalalakas mo ang muscle ng disiplina mo. Kapag itong tatlo, pera, dunong at disiplina ay nagsama-sama, magiging unstoppable machine ka ng yaman kahit nagsimula ka lang sa 100 USD. May isang masakit na plot twist sa kwento ng mayaman at mahirap na hindi sinasabi ng mga financial guru. Ang may hirap at middle class ay hindi naman talaga kulang sa pera para magsimula. Ang kulang sa kanila at ang ninanakaw sa kanila ng system ay ang oras para humawak ng asset. Ang buhay nila ay puno ng pressure, bills, utang, emergency sa ospital. Kapag may krisis, napipilitan silang basagin ang kanilang snowball at ibenta ang kanilang investment para lang may makain. Napuputol ang compounding bago pa ito maging dambuhala. Samantala, ang mayayaman ay may superpower, ang kakayahang maghintay. Dahil may pader silang cash rule number 1, hindi sila napupwersang magbenta sa murang halaga. Hinahayaan nila ang oras na gumawa ng magic. Ang pagkakaiba ng paghawak sa investment ng 10 taon versus 30 taon ay hindi lang 3 beses ang laki, kundi 10 o daan-daang beses ang halaga. Kaya ang investment ay hindi test ng talino, kundi test ng endurance. Kung hindi mo kayang i-design ang buhay mo para makapaghintay ng 10 taon, kahit anong galing mo pumili ng stock, wala ring kwenta yan. Pagpasok sa Phase 3, kailangan nating basagin ang pinakadelikadong ilusyon na sumunog na sa milyon-milyong account, ang ilusyon ng pagtaya. Kapag ang isang newbie ay tumingin sa trading screen, ang utak niya ay parang nakakita ng slot machine. Ang tingin nila sa stocks ay parang kabayo sa karera. Naghahanap sila ng hot tips sa Facebook groups o Telegram, nagtatanong kung ano ang susunod na lilipad. Mindset to ng sugarol, hindi ng kapitalista. Sabi ni Buffett, ang Wall Street lang ang lugar kung saan ang mga taong naka Rolls Royce ay humihingi ng payo sa mga taong nag-MMRT.
Ang pagbili ng basura dahil ang umaasa kang may mas tanga sa'yo na bibili nito sa mas mahal na presyo bukas ay formula para sa pagkawasak. Nagiging puppet ka lang ng takot at kasakiman ng masa. Wala kang ginagawang value para sa mundo. Nakikipaglaro ka lang sa isang zero-sum game kung saan ang mga big fish na may supercomputer ang laging panalo. Para makawala rito, kailangan mong operahan ang utak mo para tanggalin ang get-rich-quick mentality at palitan ito ng tingin ng isang totoong business owner. Ang pinakamalaking shift sa utak ni Buffett ay nung natutunan niya sa kanyang mentor na si Benjamin Graham na huwag nang tumingin sa ticker symbols kundi tumingin sa loob ng negosyo. Kapag bumili si Buffett ng Coca-Cola o Apple, wala siyang pakialam kung anong presyo nito pagbukas ng market sa Lunes. Ang nakikita niya ay ang bilyon-bilyong tao na umiinom ng soft drinks araw-araw at ang ecosystem ng tech na nakatali sa buhay ng tao. Bumibili siya ng money printing machine na totoong gumagana sa totoong mundo. Ang tanong niya ay, hindi tataas ba ang presyo nito, kundi ang kumpanyang ito ba ay kikita pa rin at magiging lodi sa market sa loob ng 20 taon? Mayroon ba itong economic moat o kuta na haharang sa mga kalaban? Kapag ang tingin mo ay parang may-ari ng kumpanya, ang taas-baba ng presyo sa screen ay hindi na parang saksak sa puso. Ingay na lang yan. Alam mo na kahit anong baliw ng market sa short term, sa long term, ang presyo ay susunod sa totoong halaga at kita ng negosyo. Para ma-master ang pagpili ng asset, kailangang itanim mo sa noo mo ang mantra ni Buffett. Price is what you pay, value is what you get. Sa mall, madalas magkasamang presyo at halaga. Ang bag na 50,000 pesos ay malamang mas matibay sa bag na 500 pesos. Pero sa financial market, madalas itong maghiwalay dahil sa emosyon ng tao. May mga oras na ang mga tao ay depressed kaya itinatapon nila ang mga magagandang kumpanya sa presyong basura. Diyan mas mababa ang price kaysa sa value. At may mga oras naman na lasing sa tuwa ang lahat kaya handa silang magbayad ng presyong langit para sa mga kumpanyang wala namang kinikita. Ang sining ni Munger at Buffett ay ang kakayahang kalkulahin ang intrinsic value ng isang negosyo ng walang emosyon at pagkatapos ay matiyagang mag-abang kay Mr. Market na magkaroon ng topak at ibenta ito sa iyo ng may dambuhalang discount. Ang malinaw na paghihiwalay sa price na isang numerong gawa-gawa lang ng mga baliw at value na siyang totoong lakas ng cash flow ang nagsisilbing salamin ng mga legend para makita ang katotohanan sa gitna ng ilusyon ng Wall Street. Welcome sa Phase 4, ang pinakamadugong battleground sa lahat, psychology. Kung ang investment ay math lang at pagbabasa ng financial reports, sana ang mga mathematician at programmer na ang may hawak ng lahat ng pera sa mundo. Pero baligtad ang nangyayari. 99% ng mga talunan sa market ay hindi dahil mahina sila sa math, kundi dahil may sakit sila na usos sa digital age, ang hindi makatiis sa kabagalan. Ang utak ng tao ay naka-evolve para mag-react sa instant na panganib o reward. Noong unang panahon, kapag tumakbo ka agad, may pagkain ka. Kapag tumigil ka, kakainin ka. Magaling yan sa gubat, pero lason yan sa finance. Kapag bumili ng asset ang karaniwang tao, gusto nila tumaas agad bukas. Kapag hindi gumalaw o bumaba ng konti sa loob ng ilang linggo, nagpapanik na ang utak nila. Masakit ito physically para sa kanila. Kaya magbebenta sila, lilipat sa ibang trending, tapos doon naman sila malulugi. Hindi sila dinurog ng market. Dinurog sila ng sarili nilang nervous system na traidor. Ang dakilang paradox ng kapitalismo ay ito. Ang financial market ay dinesenyo para ilipat ang yaman mula sa mga taong atat patungo sa mga taong matyaga. Habang ang mundo ay nagmamadali, ang market ay nagbibigay ng reward sa mga taong hindi gumagalaw. Sabi ni Buffett, ang investment ay ang proseso ng paglilipat ng pera mula sa kamay ng mga active papunta sa kamay ng mga lazy. Ang lazy rito ay hindi yung tamad mag-aral, kundi yung tamad mag-trade. Kapag nagawa mo na mahirap na part ang pagpili ng magandang kumpanya sa tamang presyo ang susunod mong trabaho ay matulog. Kailangan mo magkaroon ng irrational patience. Bakit irrational? Dahil lang maupo lang habang ang account mo ay hindi gumagalaw ng 3 taon, habang ang kapitbahay mo ay nag-flex ng 3x profit sa mga basurang crypto, ay isang gawaing laban sa agos ng lipunan. Kailangan mo ng bakal na sikmura, tiwala sa basic economics, at dedma sa pressure ng barkada. Ang pasensyang ito ay hindi pagtitiis sa torture. Ito ay ang katahimikan ng isang batikang mga ngaso na naghihintay sa biktima na kusang pumasok sa bitag. Si Charlie Munger, ang pilosopo ng finance, ay binuod ang sikreto ng yaman sa isang linya. Ang malaking pera ay wala sa pagbili o pagbebenta, kundi sa paghihintay. Isipin mo to ng malalim. Kapag bumili ka,
nagpalit ka lang ng cash sa asset. Kapag nagbenta ka, nagpalit ka lang ng asset sa cash at nagbayad ka pa ng tax. Parehong walang bagong value na nalikha sa dalawang yan. Transaction lang yan na may gastos. Ang buong magic ng paglago ng yaman, ang buong bigat ng snowball ay nangyayari sa gitna sa bakanting oras sa pagitan ng pagbili at pagbebenta. Yan ang oras na nagtatrabaho ang mga CEO. Yan ang oras na gumagawa ng produkto ang mga factory. Yan ang oras na ang cash flow ay nire-reinvest sa system. Ang trabaho mo lang ay huwag makialam, huwag mong sirain ang makina habang tumatakbo. Payo ni Manger, kung may hawak ka ng shares ng magagandang kumpanya, mas mabuting kalimutan mo na ang password ng account mo sa loob ng 5 taon. Ang paghihintay ay hindi bulag na pag-asa. Ito ay pagbibigay ng espasyo sa math para gawin ang kanyang milagro. Kung kaya mong gawin ang irrational patience na ito, hindi ka lang nag-invest, mayroon ka ng psychological monopoly. Sa mundong ito kung saan ang atensyon ng tao ay durog-durog dahil sa 15 second videos at breaking news, ang kakayahang mag-focus sa isang 10-year goal ay naging isang napakamahal na competitive advantage. Ang mga big funds sa Wall Street ay laging pressured na magpakita ng kita kada 3 buwan, kaya napipilitan silang mag-trade ng mag-trade para magmukhang busy. Pero ikaw, na may hawak na 100 USD, wala kang kailangang i-report kahit kanino. May karapatan kang dedmahin ang kabaliwan ng mundo. Ang monopolyong ito sa utak ang nagpapahintulot sa iyo na kumilos na parang isang tahimik na higante. Kapag hindi ka na nagre-react sa takot o kasakiman ng iba, invincible ka na. Ang pasensya ay hindi lang para sa pera. Pinalalaya nito ang utak mo mula sa pagiging alipin ng ticker screen at ibinabalik sa iyo ang kalayaan na mabuhay habang ang pera mo ay tahimik na nagpaparami sa dilim. Ngayon, habang gumugulong na ang snowball mo at may proteksyon na ang utak mo, pasok na tayo sa Phase 5, ang defensive counterattack. Ang sikreto para makarating sa dulo ay hindi ang paggawa ng mga henyong desisyon araw-araw. Ang sikreto ay ang huwag gumawa ng mga tangang pagkakamali na sisira sa iyo. May mga bitag sa market na dinisenyo para ubusin ang 10 taon mong ipon sa loob lang ng isang gabi. Ang unang bitag ay FOMO, Fear of Missing Out, na hinaluan ng leverage o utang. Kapag nakita mong yumayaman ang mga tao sa paligid mo dahil sa isang meme coin o hype na stock, ang kasakiman mo ay lalamunin ang logic mo. Hindi mo lang itataya ang ipon mo, mangungutang ka pa para mas lumaki ang taya mo. Ang paggamit ng leverage ay parang pagmamaneho ng F1 car sa bilis na 300 km/h sa isang bangin na walang guardrail. Pwede kang makarating ng mabilis pero isang maliit na lubak lang, isang bad news o 10% na dip, wasak ang buong sasakyan mo at sunog ang pera mo. Ang utang ay hindi lumilikha ng value. Pinabibilis lang nito ang paglipat ng pera mo sa bulsa ng iba. Ang pangalawang pagkakamali ay ang sakit ng pakikinig sa hot tips at ang sobrang pag-trade. Ang Wall Street at mga trading apps ay kumikita ng bilyon-bilyon dahil sa kasakiman mo. Gusto nilang maniwala ka na laging may once-in-a-lifetime opportunity araw-araw. Ang resulta, ang mga retail investors ay nagiging parang daga sa wheel. Bili-benta, benta-bili. Sa bawat click mo, binabawasan mo ang sarili mong dugo para ibayad sa commission at tax. Ang masakit na katotohanan, walang insider info o secret group sa Telegram ang gustong payamanin ka. Kung umabot na sa iyo ang balita, huli ka na. Na-absorb na yan ang mga supercomputer ng malalaking bangko. Ang overtrading ay hindi lang uubos sa account mo, dudurugin din nito ang kapayapaan ng isip mo hanggang sa maging paranoid ka na at mawala sa direksyon. Para mabuhay sa gitna ng mga pasabog na ito, hiramin natin ang mental model ni Charlie Munger. Sabi niya, nakakamangha na maraming tao ang nagtatagumpay hindi dahil sa pagiging henyo, kundi dahil lang sa pag-iwas na maging tanga ng paulit-ulit. Ito ang filosofiya ng intellectual humility. Sina Munger at Buffett ay laging nasa loob lang ng kanilang circle of competence. Hinding-hindi sila mag-invest sa mga bagay na hindi nila naiintindihan, kahit gaano pa ito kauso. Mas gusto pa nilang tawaging lolo na napag-iwanan kaysa ilagay ang pera nila sa isang black box. Ang totoong talino sa investment ay hindi ang pag-solve ng mahihirap na equation. Ito ay ang pag-alam sa limitasyon ng sarili at ang lakas ng loob na magsabi ng hindi sa 99% ng mga tukso. Ang pag-iwas sa malalaking sablay ay mas epektibo kaysa paghahanap ng susunod na apple, basta't hindi naging zero ang account mo, ang oras at compounding na ang bahala sa'yo. Ang consistency sa pag-iwas sa mga pagkakamali ang magsisilbing armor mo sa loob ng ilang dekada. Ang investment ay hindi IQ test, kung saan ang pinakamatalino ang panalo.
Kung talino lang ang basihan, hindi sana nabangkarote si Isaac Newton sa South Sea Bubble. Ang investment ay test ng emotional control at disiplina. Pwedeng tama ka ng 99 na beses, pero isang maling taya lang gamit ang utang o pagpasok sa scam, tunaw ang pinaghirapan mo ng buong buhay. Kaya laging unahin ang depensa. Buuin mo ang portfolio mo na parang barko na may mga independent compartments. Para kung mabutas man ang isang part dahil sa iceberg, hindi lulubog ang buong barko. Diversification, pagtatabi ng cash, pag-iwas sa utang, at pagbili lang ng totoong asset, yan ang mga compartments mo. Kapag tinanggal mo na ang risk ng pagkabangkarote sa equation, ang biyahe mula 100 USD patungong milyon ay isa na lang laro ng nagbibilang na oras. At pagkatapos ng maraming taon ng pagtatanim, pagkatapos ng pagtitiis sa inip at pagtanggi sa mga tukso, papasok na tayo sa Phase 6, ang exponential explosion. Ito ang payoff, ang premyo para sa mga nakasurvive. Sa puntong ito, ang 100 US dollar mo ay hindi na lang basta barya. Naging isang ganap na makina na ito. Balikan natin ang snowball. Sa simula, pagod na pagod ka sa pagtulak pero ang liit pa rin. Pero kapag naabot na nito ang critical mass, ang gravity na mismo ang gagawa ng trabaho. Hindi mo na kailangang itulak. Kusa na itong gumugulong at bawat ikot nito ay humahakot ng yelo na mas malaki pa sa naipon mo sa unang 10 taon. Sa personal finance, ito ang moment na ang yaman mo ay lumalaki sa bilis na pati ikaw ay magugulat. Ang magic ng compounding ay nasa dulo. Ang kita ay nanganak ng kita at ang apo ng kita ay nanganak ulit. Ang system na binuo mo ay automatic na, hindi na kailangan ng pawis mo. Tingnan mo ang yaman ni Warren Buffett. Higit 90% ng bilyon-bilyon niya ay kinita niya noong lagpas 65 years old na siya. Hindi dahil bigla siyang naging mas matalino noong tumanda siya, kundi dahil yan ang math ng compounding sa dulo. Ang pinakamahirap na part ay hindi ang mula 1 million patungong 10 million. Ang pinakanakakaubos ng hininga ay ang mula 100 USD patungong 10,000 USD at ang unang 100,000 USD. Sabi ni Munger, ang unang 100,000 USD ay parang konyo na mahirap pasayahin. Kailangan gawin mo ang lahat para makuha yan. Kahit maglakad ka lang o mag-noodles araw-araw, makuha mo lang ang unang 100K. Dahil pagkatapos niyan, mas madali na ang lahat. Bakit? Dahil ang 10% profit ng 10,000 USD ay 1,000 USD lang, hindi sapat para mag-resign sa trabaho. Pero ang 10% ng 100,000 USD ay 10,000 USD na isang taon na sahod na yan ng marami. Kapag malaki na ang base, kahit maliit na percentage lang ang kita, dambuhala na ang halaga nito. Dito na nagsisimulang manganak ang pera ng mas mabilis kaysa sa kahit anong sahod. Ito ang moment ng totoong kalayaan, ang paglipat ng kapangyarihan mula sa active income patungo sa passive income. Sa unang bahagi ng buhay mo, ikaw ang alipin ng pera. Nagbebenta ka ng oras at kalusugan para sa barya. Pero kapag sumabog na ang compounding, baligtad na. Ang cash flow mula sa dividends, renta at pagtaas ng value ng stocks ay mas malaki na kaysa sa sahod mo. Gigising ka na lang isang umaga, titingin sa account mo at marerealize mo na habang natutulog ka, yung mga empleyadong dolyar na itinanim mo mula sa 100 USD ay nagtrabaho ng todo at kumita ng mas malaki pa sa kinikita mo sa opisina sa loob ng isang buwan. Ang compound interest ay hindi na lang theory, naging ilog na ito ng ginto na umaapaw sa buhay mo. Ang pinakamalakas na insight rito ay ito, hindi ka na nagtatrabaho para sa pera, ang pera na ang nagtatrabaho para sa iyo. Ito ang rurok ng financial freedom na hinangad ni Buffett. Di siya pumapasok sa opisina dahil kailangan niya ng pambili ng Ferrari. Pumapasok siya dahil enjoy siya sa pag-solve ng puzzles ng ekonomiya. Kapag ang pera ay hindi na tool para mabuhay lang, nagiging tool na ito para palawakin ang impluensya mo. Ang 100 USD mo noon naging army na ngayon ng milyon-milyong sundalo. Ang army na ito ay hindi natutulog, hindi nagrereklamo at hindi nagwelga. Ang trabaho lang nila ay lumabas sa mundo, kumuha ng bagong resources at ibalik yan sa kuta mo. Ang pagbabagong ito mula sa taong humahabol sa pera tungo sa general na nag-uutos sa pera ang pinakamagandang regalo ng value investing. Nasa dulo na tayo ng biyahe. At dito gusto kong sabihin ang huling paradox. Ang pagiging milyonaryo ay hindi kailanman naging goal, isa lang itong side effect ng tamang pamumuhay. Ang mga taong pumasok sa market dahil sa kasakiman, yung mga nagbibilang ng zero sa account araw-araw, sila ang unang nilalamo ng market. Kapag hinabol mo ang pera ng may desperasyon, tatakbo yan, palayo sa'yo. Ang obsession sa resulta ang magbubulag sa'yo sa risk at itutulak ka sa mga tangang desisyon. Sina Buffett at Munger, hindi nila sinabing dapat may 1 billion ako sa edad na ganito. Sila ay mga artisan na mahilig gumawa ng system.
Nag-focus sila sa principles, protektahan ng kapital, pag-aralan ng negosyo, disiplina at pasensya. Kapag ginawa mo ang mga ito ng tama taon-taon, ang yaman ay kusang darating bilang byproduct. Hindi mo to maiiwasan. Ito ang linya sa pagitan ng mga sugarol at mga totoong kapitalista. Ang humahabol sa pera ay mawawalan ng pera dahil bulag sila sa panganib. Pero ang tapat sa prinsipyo, ang mga tumatanggi sa ingay ng masa, sa kanila kusa kakatok ang yaman, hindi mo pwedeng pilitin ang puno na lumaki ng mabilis sa pamamagitan ng paghila sa dahon nito. Kailangan mong alagaan ang ugat, diligan at hayaan ang kalikasan. Ang biyahe mula $100 patungong milyon ay ganyan din. Magsimula ka sa pagbabago ng mindset. Ang $100 ay hindi pambili ng milk tea, kundi isang sagradong seed. Protektahan mo yan gamit ang rule number 1. Itanim mo sa mga kumpanyang may totoong value. At gamitin ang irrational patience mo para protektahan ito sa bagyo ng takot at greed. Ang structure na ito ay hindi mababasag. Hindi ito pangako ng yaman bukas, pero pangako ito ng mathematical certainty sa dulo. Para tapusin ang DNA decoding na ito, wala nang mas lulupit pa sa sinabi ni Warren Buffett. Ang stock market ay isang tool na dinesenyo para ilipat ang pera mula sa mga taong walang pasensya patungo sa mga taong may pasensya. Ang choice ay nasa sayo. Gusto mo bang manatiling bahagi ng masa na laging nagmamadali, laging kabado, at laging nag-alay ng pera sa mga big players? O pipiliin mong tumayo kasama ng mga tahimik na higante, itanim ang unang $100 seed mo ngayon, taglay ang bagong mindset, disiplinang bakal, at pasensyang abot langit. Ang daan ay malinaw na, ang mga prinsipyo ay napatunayan na ng kasaysayan, ang yaman ay hindi magic. Premyo ito para sa mga taong may lakas ng loob na labanan ng instinct ng tao para sundin ang kapangyarihan ng accumulation. Protektahan mo ang $100 mo, hayaan ang compounding na magtrabaho, at hayaan ang oras na gawin kang legend sa sarili mong financial story.